So yun, good day sa inyo lahat mga ka-success. So ngayon, bali ito, parang short briefing lang aking parang year-end briefing ko to para sa mga naging update ko this whole year. Parang alam ko last year ginawa ko din to, pero that time kasi lang ako, yung business ko is 3 months pa lang. Pero ngayon, talagang yung isang rotation ng isang whole year is nabuo ko na. So mas marami ko sa inyo mas may update ngayon. So ngayon, ang gusto kong introduction is so para sa batong to ngayon, so, para sa tong video ko ito ngayon. So hopefully ang gusto ko nito is besides sa i-update din kayo is sana maging inspiration to at ma-motivate din kayo na in the future or sa hinaharap is kaya nyo rin naman yung mga bagay-bagay na ginagawa ko or yung mga bagay-bagay na yung mga pangarap din nyo is kaya rin yung matupad yun paunti-unti. So anyway, ngayon, ang gusto kong i-share sa inyo unang-una ngayon is bakit ko ba ginagawa yung content ko na to o yung video ko. So kung may mga ilan sa inyo na sumusubaybay sa mga previous videos ko, so alam ko nasa 80 plus na yata o basta mga around 80 or 70 siguro video ko. Pero to be honest, hindi ko talaga siya talagang halos wala siyang effort. Siguro effort na doon yung magkaroon ako ng thumbnails. So yun lang. Pero pag i-video cutting, wala. Pag i-edit ng video, halos wala rin. Sounds, wala rin masyado. So ito lang siguro, meron akong na-provide ditong ring light. So, yan, meron tayong ginagamit na ring light ngayon. Then, ang pinaka gusto ko kasi dito kung ba't ko ginagawa to is para sa akin is personal reason. Unang-una is yearly or habang dumadaan yung araw, as long as in-update ko yung mga improvement ko dito, nakikita ko siya kung ano yung mga nakikita ko dito yung yung development ko. Halimbawa, last year, unang taon ko last year, siguro mga 3 months pa lang. Then, after 1 year, mahigit, babalikan ko siya. Halimbawa, nung unang sisimula ako, na nagbibenta ako sa ganito, na talagang hands-on ako nakipagbenta sa iba, then until now, nasa mga application store na ako. So, doon, ibig sabihin, talagang organic na napagdaan natin lahat. And then, kung hopefully, and then yun ang talagang goal natin, yun ang target natin na mas umangat pa tayo at mas ma-level up pa natin. Pero, at that time, makikita mo na makita mo improvement, meron kang pwedeng i-throwback na mga na yung ka pala dati, na ganun ka pala dati, sobrang mahihayin pala dati, na hindi ka pala ganun makipag-communicate sa tao, hindi ka pala ganun magsalita. But then now, ngayon, nakakapag, ka na. So, parang ganun. Parang yun ang pinaka-purpose ko doon. Ayun yung pinaka-personal reason ko. And then, pangalawa naman is para makapag-motivate sa iba na makakapanood ng content ko na talagang para makatulong sa kanila na kung kaya ko, kaya din nila. So, alam ko last year, hindi sinabi ko sa may year-end, briefing ko nito. So, ngayon, since nga ginagawa ko to, so hindi talaga ang purpose nito is to earn in the future o kaya kahit na So, bakit ko nasabi? Una-una, hindi ko naman ito pinopromote sa kahit anong platform. Yung iba, walang alam na may content akong ganito. Kasi nga, para sa akin, malalaman to ng mga tao na interesado talaga mag-business. And sila mismo makakatuklas nito in the future. So, sa ngayon naman, i-share ko to kasi nga, gusto ko lang din magbigay ng message sa mga friends ko, sa mga ibang tao, na hindi ko kilala, o sa mga something na nakapaligid sa akin. So, gusto ko lang siyang i-share sa inyo kasi nga, para sa akin is good motivation din siya na manuto tayo sa ibang tao. Not sa akin, kumbaga, ibig sabihin is ako kasi ganyan din ako. Gusto kong manuto sa ibang tao, mas gusto ko pang mag-improve sa sarili ko para yung goal ko is ma-achieve ko in the future. So, ngayon, ano ba gusto kong discuss sa inyo ngayon? Ang gusto kong discuss sa inyo is yung mga improvements and struggle ko this year. Ibig sabihin, kumbaga, yung whole year na pinagdaanan ko regarding sa akin sa business. So, unang-una ko dyan is yung ang unang-una kong improvements is yung nagkakaroon ako ng ang tawag dito? Check natin. Nag-notes na ako eh. Okay, yun. So, yun. Ang unang-una kong improvements na gusto kong i-share sa inyo is yung
yung pagiging improvement ko doon sa na alam ko na kailangan ko mag-adapt sa market. So, paano ba yon? Kasi noong una, parang matigas ang ulo ko sa sarili ko na hindi ko to gagawin to, hindi ko yung gagawin. Explanation, yung halimbawa na nung nagsimula ako na ayoko akong pasukin ng mga platform ng mga apps na yan, yung mga Lazada, mga online store. Gusto ko stick lang ako dito sa pagbibenta ng physically. So, but later on, nung nag-improve ako sa sarili ko at patuloy kong inaaral na hindi pala pwedeng geto. Kailangan ko mag-adapt. Ito kasi andito lahat ng mga market, andito mga tao sa mga apps na to. So, kailangan kong sumabay. So, ibig sabihin, ano kasi, changes kasi talaga ang pinaka unang kailangan natin i-adapt sa business. O kahit sang larangan naman ng buhay natin, talaga lagi may changes. Kapag kasi naging komportable sa tayo sa isang bagay na walang pagbabago at yun ang gusto natin, doon tayo magkakaroon ng comfort zone, which is sobrang delikado sa atin kasi parang ipaparamdam sa'yo na yun ay pinakakaya mong abot na lang kasi komportable ka na. But then, hindi yun ang reality talaga. Kailangan natin umalis sa komportable natin. Kagaya ko, na dati ako rin naman, parang ang feeling ko sa loob ng 10 years na nagtatrabaho ako sa corporate o sa mga company is talagang feeling ko komportable na sa akin yun. At until na na-realize ko na may gusto kong ma-achieve na in the near future o sa 10 years from now is magkaroon ako ng different naman sa buhay ko. Talagang ginawa ko yung ko. So, wala doon sa comfort zone yun. Nandito yun sa sa pag-adapt natin sa mga changes na makikita natin sa buhay natin, na dating sa atin. So, ayun yung unang-una kong learning na gusto ko share sa inyo. And then next is okay, financial literate. So, yan. Sobrang halaga sa akin ng pagiging financial literate sa totoo lang. Financial literate meaning is yung magkakaroon natin ng kaalaman sa paghahawak ng pera. So, ito marami itong cover. So, ito para sa akin, kahit wala pa akong pera, para sa akin ina-apply ko na. Ibig sabihin ng walang pera, hindi naman sobrang dami ng pera ko. Ibig sabihin, kung yung maliit na hinahawa kong pera ngayon is talagang namamanage ko siya kahit paunti-unti. So, yung simpleng pag-save lang ng pera is para sa akin is sobrang sabihin, nagagawa mong control yung pera mo kung saan mo siya pwedeng gagamitin. Kumbaga, halimbawa ako, nare-realize ko rin na kailangan mas yung pera na ginagamit ko is mas magamit ko sa mga bagay na magpo-provide sa akin ng asset o yung mga bagay na alam kong hindi naman magbibigay sa akin o kikita ako ng pera is hindi ko na masyadong pinaprioritize. So, instead, tinatabi ko na nun yung pera. Kumbaga, kung mas gusto kong mas itabi yung pera, mas okay yun. Kumbaga, kung magkakaroon ako ng parang mayroon akong ma-i-reinvest sa business ko. So, yung mga simpleng ganun lang na nakakapag-save ka o kaya konti-unti na babawasan mo yung mga nonsense o mga kung ano mga bibilhin mo para lang ako. Bawa kung dati kasi hilig ko rin magbibili ng dati since noon may bilhin ako ng relo, halos ang relo ko ng 3. So, ibig sabihin nun is ang gusto ko lang naman doon is parang i-socialize lang na meron akong ganito kahit sa ibang bagay, kahit sa mga relo, sa mga shoes na later on na-realize ko na parang nonsense na bibili ko ng ganitong medyo mahal na sapatos. Sige, siguro para sa 1K na sapatos, mahal na talaga yon. Ngayon na-realize ko, pero dati ganyan din ako dati. But now, ngayon sabi ko nga, ngayon na-realize ko na hindi ko naman kailangan yung mga ganung bagay na gusto ko parang ang gusto mo lang i-appreciate, ang gusto ko lang i-appreciate dati is yung mga nakapaligid sa akin. Ina-admit ko na gawin din ako gaya ng ibang tao. And then, but now, na-realize ko at natutunan ko through financial literate na inaaral ko din at ina-adapt ko rin sa ibang tao at through experience is konti-unti kong ina-explore and ina-apply ko sa sarili ko. So, hanggang sa maging habit ko na siya na halimbawa, yung simpleng pagtitipid lang, mag-save lang, unahin yung pag-save kasi sa bumili na ko ano mga bagay. So, ngayon, mag-New Year, siyempre, gusto ko rin yung partner ko is ma-adapt din niya kung paano yun ako na hanggat maaari, kinokontrol ko siya na hindi naman totally kinokontrol. Sinasabi sa niya, huwag ka masyadong maggastos. Hindi naman natin
kailangan na, since holiday, puro gas ng gasto. So, mag-save ka na mag-save. Hindi natin kailangan makipagsabayan ng ganyan-ganyan. So, halimbawa ito, mga damit, t-shirt. Mayaman akong, kumbaga, gusto niyo bumili ako ng ganitong suotin. Sabi ko, hindi na kailangan. Wala naman akong kailangan ng bilhin pa sa sarili ko. So, ito lang, white t-shirt lang. Pabili ako sa white t-shirt, okay sa akin yun. So, ang pinaka-ibig sabihin, yung simpleng ganun na na-improve natin yung financial literate natin, for in a long period, akala mo lang simpleng bagay lang yan, pero in a long period, paunti-unti at ginawa mo siyang habit, magre-reflect siya sa'yo in the future. So, sure yan, sigurado yan. Kasi kapag ka nagawa mo siyang habit na nakapag-save ka at di mo na masyadong pinagbibigyan ng oras yung mga bagay-bagay na alam mo, hindi naman magkikreate sa'yo ng magpuproduce sa'yo ng pera or ng income. So, para sa akin, pagiging matured na yun para din sa akin. And then, at hindi rin ako nag-stick sa ganito, baga, mas ini-improve ko pa and ini-improve. So, unang-una, and then, ano pa ba? Next ko is yung yung kung paano ko i-value yung time ko, kung paano ko pahalagan yung time ko. So, before, admit ko rin yun, na talagang ako rin, may din ako sa gala-gala, inom dito, labas din doon. So, later on, medyo nami-minimize ko siya. So, hindi ko sabing hindi na, pero hata paano, natutunan na rin akong tumanggi at umalis ko baga. Kasi nga, para sa akin, mas nababalyo ko na rin yung time ko na mas kailangan ko itong gawin. Kahit nasa bahay lang ako. Para sa akin, yung magbasa-basa ako ng libro is mas worth it yun o mas valuable yung kaysa lumabas at kung saan-saan man ako magagala. Pero, not 100% hindi ko na ginagawa. Meaning is na mas nami-minimize ko. Ibig sabihin ko ano ba yung mas valuable na gawin ngayon at kung hindi naman siya ganun ka-importante dito lang sa bahay at patuloy ko lang i-improve yung sarili ko. So one of that is yung pagbabasa ng mga libro about sa mga financials, about sa business, o kaya makinig sa mga talagang mga may experience na about sa business, mag-aral. And then, para sa akin, wala pa siyang na-generate na pera. Pero totoo lang, in the future, ako naman nag-improve nun. Nasa akin yung asset nun, nasa akin mismo sa build-up ko yung nag-improve. And then, later on, kapag in-apply ko yun sa business ko, doon na siya magkakaroon ng generate ng pera or mag-create ng income. Kasi nga, na-improve ko yung sarili ko, yung pinaka-mindset ko is kailangan ko i-develop. Continuous developing talaga ang kailangan gawin dyan. And then last, yung pinaka-gusto kong i-share sa inyo, dito ko lang siya later on lang siya is yung health natin. So ako, habit ko rin talaga mag-gym, but lately, medyo sobrang busy ko, medyo napabayaan ko rin. So, and then, tumaas yung cholesterol ko, and then, so yun, during this time, mas nag-ano ako, nagme-medication ako, nagagamot ako. Ano naman, for 1 month lang naman, kasi once mataas yung cholesterol ko. But then, na-realize ko doon na, tayo nga, diba, yung unang, yung asset ng business natin, tayo yung unang asset ng business natin, kaya mas kailangan natin, ang tawag ito, i-prioritize o talagang kailangan natin na bigyan pansin sa sarili natin. Kasi kung tayo hindi natin alaga sa sarili natin, paano pa magpuproceed yung business natin and paano natin ito pagpapatuloy in the long run or in the future. And then, number 1 din, para sa family natin. So, ngayon, talagang inaalaga ko yung sarili ko, talagang medyo iwas muna ako. So, sabi sa'yo, holiday ngayon, talagang wala mo ng alcohol. So, yon for 1 month. And then, so yun nga, kailangan ko rin ibalik na rin natural na routine ko is jogging, then gym. So, nag-gym naman talaga ako lately, kaya nga lang hindi ko nabantayan yung diet ko. So, yun, diet din. Yun nga. So, kailangan talaga natin ma-realize na yung health natin is huwag natin abusuin. So, yung kasi naabuso ko rin yung sarili ko noon sa trabaho din. Laging puyat kasi, yun, aral, research, kung ano-ano. So, kagaya ngayon, meron akong gusto i-improve sa product ko. Inquire ulit ng panibagong mga supplier, kaya medyo rin tayo ngayon. Kahit na medyo holiday ngayon at patuloy pa rin ako nag-inquire ng mga supplier ngayon ng bagong fabric. So, ayun yung mga gusto kong i-share sa inyo na naging improvement ko this year. So, marami pang iba, kaya nga lang medyo na yun, yung mga little lang yun, aspect na lang yun.
Pero yun yung pinaka talagang big factor na para sa akin is na-improve ko this year. So, after that, dun naman tayo sa mga struggle ko. So, unang-una talagang pinaka-struggle ko this year is yung mga raw materials. Sobrang hirap ko dyan. So, kasi, unang-una yung fabric, dyan ako nahihirapan. Unang saan ko hanapin yung mga fabric na yan. So, but then, sabi ko naman, is talagang kung gusto mo talaga may paraan dyan. Kaya mo hanapin yan. At talagang kailan yung trabaho natin sa business natin. Is tayo mismo kang tutuklas ang mag-explore ng mga ganyang bagay. So, yon mga fabric raw materials, ano pa ba? Yung paghahanap ng mga makakatuwang mo. So, ito, second naman is, na-realize ko na hindi ko pwedeng gawin ito na mag-isa. But, nung una kasi, parang hindi, yung iba kasi mga work about sa business ko, kagaya naman ko sa operational is, parang tingin ko hindi ko kayang ipagkatiwala sa ibang tao. But then, na-realize na hindi ako lalaki kung hindi ko siya ipagkakatiwala sa ibang tao. Kasi, wala naman lumalaking company or management na mag-isa lang siya. Kaya nga tinawag ng company, sabihin a company, sabihin marami kayo. Kailangan mo na ibang tao para sa business mo. So ngayon, pinapractice ko na yung ibang mga operational or mga manufacturing ng production ko is pinagkakatiwala ko na sa ibang tao para mas makapag-focus na lang ako sa marketing. So ano pa ba yung mga struggle ko? Wait lang, tingnan natin dito. Hindi kasi ko pwede ko makalimutan eh. So yun, marketing strategies. Sa mga marketing strategies ko naman, ang problema ko dyan, yung una is yung talaga sobra doon ako nakafocus ngayon. After ko may produce yung product ko, doon ako nakafocus ngayon. Kasi nire-research ko yung about sa mga online platform na ganito, kailangan ko sumabay doon. So, doon talaga ako ngayon nakafocus kung paano yung mga ginagawa kong try and lang. Try and error lang tayo kung ano yung mas hanggang sa mahuli natin, kung ano yung mga dapat natin gawin. And then, unang-una, tumitingin din ako ng mga basis sa mga sa same nature ng business ko. So, halimbawa, ibang brand na pang, alam nyo na, okay, ako nag-mention ng mga brand. Sabihin, titignan ko din at ginagaya ko din yung ginagawa nila doon. So, walang masama naman doon kasi ganito talaga ang business. Kumbaga, alam mo naman na ganyan talagang mas okay is ganyan ang gagawin mo. And then, kung mas makakapag-create ka ng different ideas, mas perfect. So, ayun nga reason ko kung bakit ako basa ng libro, continuous na ginagawa ko na siyang habit sa umaga at sa gabi. Kahit paunti-unti, mga 5 pages, 10 pages per day. Ibig sabihin, doon mo kasi mas matatasa, kumbaga, mas matatasa mo yung isipan mo. And then, hopefully, kumbaga, at para sa akin, is makakapag-create ka ng, possible na makapag-create ka ng ideas kapag gano'n ang ginagawa mong habit na lagi ka nag-iisip. But yun nga, na sabi ko nga, kailangan medyo alalay din sa health, huwag naman pupuyat. So, ay gusto ko unang i-practice yung puyat ko. So, hindi ko talaga siya practice na maaga matulog. Kasi nga, ang hirap kasi matulog nang alam mo daming yung utak mo, ikot at ikot. Ngayon, doon pa na mas active yung utak ko pagkagabi kasi medyo tahimik, walang masyadong So, yun ang unang struggle. Then, ano pa ba? So yun nga, inisip ko na yung ako lang mag-isa. So yun yung mga struggle ko. Marami pa raw materials sa mga marketing. Tapos yung parang hindi ko na kaya ko lang magsantong gawin lahat. So hindi. Then i-regards ko na rin yung mga tao na tumutulong din sa akin para makapag ng ideas ko. And then kumbaga sa mga learning experience nila na sinishare nila sa akin. Hindi ko na kayo i-mention, alam niyo kung sino kayo. So yun, maraming salamat sa inyo. Kung ano man yung improvement ko this year, sobrang alam ko, mas marami kayo naitulong sa mga improvement ko ngayong taon and then I promise, and then talagang next year is mas kailangan pa, mas marami pa tayo mas magkaroon ng improvement. So ang kailangan natin ito yearly is talagang mas mag-improve, hindi para hindi not to the extent na parang ang tingin natin is ang taas-taas natin. Hindi, kumbaga ibig sabihin is para sa sarili natin to na ang totoo wala pa naman tayo nakapatunayan hanggang sa ngayon, pero paunti-unti wala naman tayong, hindi naman, at least yung oras natin is na nagagamit natin sa mas mga valuable na oras na mga bagay. Hindi lumilipas yung panahon na parang wala man lang tayong nagagawang, tingin natin is na lumipat na naman yung taon na parang eto na naman tayo na parang gano'n na naman. So yun, dati mga
1 year ago, so dati yung bago pa mag-business, nasasabi ko rin yun na parang ito na naman, kagaya ng iba. Pero ngayon, sabi ko, hindi na. Para sa akin, ngayon, lagi may bago. So, lagi may bagong dapat gawin at laging kailangan i-forward, i-looking forward o kailangan natin tapusin na trabaho. So, ngayon, ang pinaka-last ko naman, yung closing remarks ko is about dun sa, so yun nga, tayo, ako, hindi lang ako, lahat tayo may kapasidad na magkaroon ng progreso sa buhay, ma-achieve yung mga pangarap natin, kumbaga step by step. So para sa akin, gusto ko lang i-share do sa mga gusto mag-business din, this coming year, siyempre may mga plano din yan, gusto mag-business. Para sa akin, dito kasi nagkaroon ng problema. Kaya itong isipin na ang natin lang isang perfectong pagkakataon o sabi na hindi pa ito yung time, para bang hindi pa ito yung right time para gawin to. Ito lang ang gusto kong i-just sa inyo, ang gusto kong kumbaga i-clarify sa inyo is walang perfectong pagkakataon kung kailan ka mas maganda mag-business, kasi kung yun ang hintay mo, wala talagang darating na gano'n, walang darating na gano'n. Para kang example mo lang yung para bang nanok sa isang traffic light na hinihintay mo mag-go yung traffic light. Pero ang gusto mo mag-go bago ka mag-proceed is yung lahat ng traffic light, 1 kilometer mula sa'yo is lahat naka-go signal lahat. Ibig sabihin, kailangan lahat ng traffic light, kung 5 traffic light yan, sa straight line mo na yan, is mula 1 kilometro is 5 go yun. Kumbaga 5 traffic light yun. Hinihintay mo na lahat yung mag-traffic light na go lahat bago ka mag-proceed. Is alam mo naman na imposible. Walang ganon. So meaning, ang gusto ko iparealize is walang perfectong pagkakataon kung para kayo magsimula. Ang kailangan lang natin gawin is kung ano yung goal natin, kuhanin nyo at gawin ninyo. And then, kung may mga pagkakamali on the process, doon yun na siya bago-baguhin na paunti-unti. So, ako rin naman, may mga plano. Alam ko ang goal ko. Kung ano yung goal ko, alam ko kung anong goal ko sa business ko. But then, yung proseso o yung mga plano ko is, alam mo, for sure, meron dyan ng kakamali. Meron dyan hindi perfecto ang sistema. Pero, at least, gumalaw ka. At natry mo. And then, on the process, doon mo siya, i-develop or baguhin. So, ang gusto ko i-share sa inyo is talagang this coming year is kung ano yung mga bagay na gusto nilang subukan gawin, kumbaga mga bagay-bagay na gusto nyong pinaplano nyo nung pang mga ilang taon na, is i-apply nyo na, gawin nyo na. Para, kumbaga wala nang kung ano pang paligoy-ligoy pa, gawin nyo na, kasi yung sabi ko, wala nang right time or talagang possible na yung talaga sure na time na kailangan mo siyang gawin na or ito na yung right time. So, hindi nga nagkakaroon ng ganong pagkakataon. So, ang masabi ko lang, kaya nyo rin, kung kinakaya ko, kakayanin nyo rin yan. Kumbaga, gawin nyo na. Kumbaga, ang pinaka-ano mo dyan is simulan mo na. Lahat naman lagi, ang pinaka-mayat lagi, yung na proseso is yung simula. And ang pinaka-big step talaga, sobrang laki ng step niyan. So, but later on the process, unti-unti, gumagaling ka. At doon mo matutunan. Huwag tayo matakot magkamali kasi kasama talaga yun. So, totoo lang ako, napakarami ko ng mga palpak din na ginawa regarding sa business ko. Kasi nga, syempre, yun nga, kasama talaga yun. Hindi ka naman wala namang negosyante na talagang na perfect lahat ng moves. Syempre, mas marami pa nga silang mali. Pero, the more na nagkakamali ka, doon ka matututo. And then, hindi porkit nagkamali ka, is hindi ka na mag-proceed. Kailangan mo lang siyang baguhin, then matuto sa pagkakamali mo, and then itama ito, at then mag-try ulit na mag-try. So, para sa akin, yun lang ang gusto kong i-share sa inyo, mga success, and happy new year din pala sa inyo, yung pinakano ko. So, regards sa mga taong nakapalibot din sa akin, na tumutulong sa akin, at yung mga nakakilala din sa akin. So, para sa akin, keep on moving lang tayo, and then, yun nga, happy new year sa inyo lahat. And maraming salamat sa mga sumusuporta. Yung ibang medyo tahimik lang din doon na tahimik lang sumusuporta sa akin. Maraming salamat sa inyo. And then yung talagang kailan ko na kailan, alam niyo na kung sino kayo, kung sino din kayo. Yung mga tropa ko, mga kaibigan ko, mga malapit sa akin. So alam niyo kung sino kayo. Then in the future is alam ko mabibigyan ko rin ng
in return, may ano ko sa inyo yun, yung mga ah, mga suporta niyo sa akin na alam ko naman na na-appreciate ko din yan. So yun, maraming salamat sa inyo and Happy New Year po sa inyo lahat and this coming 2024 sana po is unang-una mahalaga is in good health po tayo. So yun ang pinaka-importante naman lahat. So at pangalawa dyan is yun, family natin, kasama natin this New Year na tayo lahat magkakasama, kompleto. So yun nga, about sa mga handa, siguro ano lang yan mga blessing na lang yan, other blessing na lang yan para sa galing sa taas. Kumbaga, ang pinakaunang blessing talaga para sa atin is yung health natin and yung mga family natin na magkakasama pa rin tayo ngayon. So yun, maraming salamat sa inyo and Happy New Year po sa inyo lahat and bye.